Si Ilana ay isang dalagang lumaki sa tahimik na probinsya, kung saan ang buhay ay umiikot sa pagsasaka at pagsusumikap. Sa murang edad, natutunan niyang pahalagahan ang kanilang lupa, isang yaman at pamanang hindi niya kailanman kayang ipagbili. Kahit pa umabot na sa halos 50 milyong piso ang alok ni Isaac Vance Leclerc, isang makapangyarihan ngunit aroganteng hasyendero, nanatili siyang matatag sa kanyang desisyon. Ngunit dumating ang isang matinding pagsubok sa kanilang pamilya. Nagkasakit ang kanyang ama, at nangailangan sila ng malaking halaga upang maipagamot ito. Dahil dito, napilitan si Ilana na lumapit kay Inigo, dala ang titulo ng kanilang lupa bilang huling pag-asa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, imbis na bilhin ang lupa, inalok siya ni Inigo ng isang kakaibang kasunduan, isang kasal kapalit ng tulong pinansyal. Bagamat puno ng tensyon at hindi pagkakaunawaan ang kanilang simula, unti-unting nagbago ang kanilang samahan. Ngunit sa isang relasyong nagsimula sa kasunduan, may puwang kaya ang tunay na pagmamahalan. O mananatili itong isang transaksyon lamang? Nay, masiglang tawag ni Ilana habang tumatakbo siyang papalapit sa kanilang bahay, dala ang balita ng kanilang ani. Dahan-dahan, anak, baka madapa ka at masaktan, malumanay na paalala ng kanyang ina, si Isabela, habang pinagmamasdan ng anak na puno ng sigla. Nay, marami kaming nakuha ni tatay. May kamote at patatas tayo. Mamaya, ipagluluto ko kayo ng nilagang baka para sa tanghalian, at french fries naman para sa merienda, masayang saad ni Ilana habang nakangiti. Simple lamang ang kanilang buhay, ngunit ito'y puno ng kasiyahan. Nakatira sila sa isang tahimik na bahagi ng bayan ng Magayon, sa lupaing kanilang minamahal. Maraming salamat sa pagtulong mo, anak. Pasensya ka na't kinailangan mo pang tumulong sa amin. Umalis na kasi ang mga tauhan na kasama ko sa pag-aani, pagpapasalamat ng kanyang ama, si Israel, habang inilalapag nito ang mga bagong inang gulay sa lamesa. Ano ka ba, tay? Siyempre, okay lang po. Masaya nga ako't nakatulong ako sa inyo, nakangiting sagot ni Ilana. Kung ganun, tulungan niyo na akong maghanda ng mga rekado para sa lulutuin natin, ani Ilana bago siya nagtungo sa kusina upang kumuha ng mga kutsilyo. Ngunit sa kabila ng masayang tagpo sa kanilang tahanan, may mabigat na problemang dinadala si Israel. Halos lahat ng lupa sa bayan ng Magayon ay nabili na ng isang makapangyarihang hasyendero na si Mr. Villanueva. Ang tanging hindi pa nabibili ay ang lupa nila Ilana. Hindi rin nila alam na ang dahilan ng pag-alis ng mga tauhan ni Israel ay dahil sa mga banta mula sa mga tauhan ni Mr. Villanueva. Pinili ni Israel na huwag sabihin ang problemang ito sa kanyang anak, sapagkat alam niyang hindi ito magpapatalo at baka humantong pa sa mas malaking gulo. Samantala, sa isang marangyang opisina, nakaupo si Inigo sa kanyang swivel chair. Ang kanyang presensya ay puno ng awtoridad, ngunit malamig ang ekspresyon sa kanyang mukha. Habang iniinom niya ang alak sa kanyang baso, may kumatok sa pinto. Come in. Malamig niyang tugon, na tila nagpapahiwatig ng kawalang interes. Magandang umaga, Mr. Villanueva. Narito po ang ulat mula sa huling lupa na hindi pa ninyo nabibili sa Magayon. Kagaya ng dati, tumanggi pa rin si Mr. Lopez na ibenta ang lupa, magalang na saad ng tauhan ni Inigo, dahilan upang mapahigpit ang hawak nito sa baso ng alak. Nauubusan na ako ng pasensya sa lalaking yun. Pinagbantaan ko na lahat ng tauhan niya para mawalan siya ng katuwang, pero hanggang ngayon ayaw pa rin niyang ibenta ang lupa. Halos 50 milyon na ang inalok ko, pero tumanggi pa rin siya, galit na tugon ni Inigo bago niya ibinaba ng mariin ang baso sa lamesa. Susubukan po namin siyang kumbinsihin muli mamaya. Gagawin namin ang lahat upang pumayag siya, sagot ng tauhan niya, subalit na natiling iritado ang ekspresyon ni Inigo. Anong dapat kong gawin? Kailangan ko bang saktan o patayin ng isa sa mga miyembro ng pamilya niya para lang pumayag? Malamig na tanong ni Inigo habang nagsisindi ng sigarilyo. Sa tingin ko po, hindi magandang ideya iyon, boss. Baka lalo lang tumigas ang loob ni Mr. Lopez at mas lalong hindi niya ibenta ang lupa. Maingat na sagot ng tauhan, na nagbigay ng sandaling pag-iisip kay Inigo. Fine. Umalis ka na. Gusto ko ng resulta bago matapos ang araw. Madiing utos ni Inigo bago lumabas ang tauhan, iniwang mag-isa ang amo sa opisina. Kuya, bakit nakasimangot ka na naman? Ayaw mo ba akong makita? Pabirong tanong ng kapatid niyang si Ian nang biglang pumasok ito sa opisina,
kasabay ng paglabas ng tauhan ni Inigo. Anong ginagawa mo dito? Kung nandito ka lang para asarin ako, umuwi ka na. Marami akong iniisip, malamig na sagot ni Inigo, dahilan para magtampong magkunwaring napanguso si Ian. Kuya naman, laging ganyan ang treto mo sa akin. Huwag kang masyadong seryoso. Sige ka, baka wala nang magkagusto sa'yo, pangaasar ni Ian habang pabirong naupo sa sofa. Kung nandito ka lang para magkalat ng walang kwentang opinyon, umalis ka na, madiing saad ni Inigo. Samantala, sa bahay ng pamilya Lopez, abala si Ilana sa paghiwa ng patatas para gawing meriendang French fries. Wala ang kanyang ama, si Ivan Laurent Lemoyne, dahil pumunta ito sa kabilang bayan upang bumili ng buto para sa susunod nilang tanim. Tahimik ang paligid hanggang sa biglang may humantong sasakyan sa harap ng kanilang bahay. Malalakas ang kalampag sa kanilang gate, na ikinainis ni Ilana. Sino ba ang mga to? Bakit parang sila pa ang galit, naisip niya habang nagmamadaling lumabas ng bahay. Sa labas, nakita niya ang ilang hindi pamilyar na lalaki. Nandito ba si Ivan Laurent Lemoyne? Kailangan namin siyang makausap, marahas na tanong ng isa sa mga lalaki. Wala po si tatay. Sino po ba kayo at anong kailangan niyo sa kanya? Tanong ni Ilana, pilit pinapanatili ang kalmado niyang tono. Kailangan niyong umalis sa lupang ito. Huwag na kayong magmatigas at hayaan niyo na lang kaming bilhin ito, madiing sagot ng isa sa mga lalaki. Mawalang galang na po, pero hindi namin ibebenta ang lupa namin. Kaya kung wala na po kayong ibang sasabihin, maaari po bang umalis na kayo? Matapang na tugon ni Ilana, sabay akmang isasara ang gate. Ngunit pinigilan siya ng lalaki, sabay sabing, pinahihirapan niyo lang ang sarili niyo. Kung ayaw niyong mapahamak kayong buong pamilya, ibenta niyo na ang lupa. Pakisuyo lang po, umalis na kayo sa lugar na ito, madiing saad ni Ilana habang pilit na pinipigilan ang galit sa kanyang boses. 100 milyon para sa lupa niyo, tugon ng tauhan ni Mr. Villanueva, sabay higpit ng hawak sa braso ng dalaga. Hoy, anong ginagawa niyo sa anak ko? Bitawan niyo siya, sigaw ni Israel, ang ama ni Ilana, nang dumating ito. Speaking of the devil, narito ka na rin, mapanuyang sagot ng lalaki. Wala kaming ginagawang masama sa anak mo. Pero baka magbago ang ihip ng hangin kung patuloy mong tatanggihan ang alok namin para sa lupa mo, dagdag pa niya na may halong pagbabanta. Nag-init ang ulo ni Ilana sa narinig. Kung iniisip niyo na matatakot kami dahil sa mga pagbabanta niyo, nagkakamali kayo. Hindi namin ibebenta ang lupa namin kahit mag-alok pa kayo ng ginto. Umalis na kayo, mariing sagot ni Ilana habang itinataboy ang mga lalaki. Humanda kayo, babala ng mga tauhan ni Mr. Villanueva bago sila sumakay sa kanilang sasakyan at tuluyang umalis. Tay, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Tanong ni Ilana sa kanyang ama habang sinusubukang intindihin ang nangyayari. Napabuntong hininga si Israel at napagpasyahang sabihin na ang matagal na niyang itinatago. Pumasok silang mag-ama sa loob ng bahay, at doon sinimula ni Israel ikwento ang tungkol kay Mr. Villanueva at ang lupa na nais nitong bilhin. Anak, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang tungkol dito, pero ayokong mag-alala ka, malungkot na paliwanag ni Israel. Tay, kahit anong mangyari, hindi natin ibebenta ang lupa natin. Wala akong pakialam kung sino pa yang Mr. Villanueva na yan, mariing tugon ni Ilana, puno ng determinasyon. Tumango na lamang si Israel, bagamat bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Nay, ako na po ang magluluto ng French fries. Magpapahangin lang po ako sandali sa labas upang makapag-isip-isip, pakiusap ni Ilana sa kanyang ina. Sige, anak, basta bumalik ka agad, ha? Sagot ni Isabela bago lumabas si Ilana. Naglakad-lakad siya papunta sa dulo ng kanilang lupa, kung saan may duyan siyang ipinagawa. Doon niya balak magpahinga at magpalamig ng ulo. Habang papalapit siya sa duyan, biglang may kabayong lumabas mula sa kakahuyan at muntik na siyang masagasaan. Natamba si Ilana sa gilid at napasigaw. Aray, bulalas niya habang tumatayo, hawak ang bahagyang nasaktang braso. Agad siyang tumingin sa lalaking nakasakay sa kabayo, ngunit natigilan siya nang magtama ang kanilang mga mata. Parang bumagal ang oras, ngunit agad din niyang binalik ang kanyang wisyo. Hoy, lalaki, wala ka bang pakialam? Bakit hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Galit na sigaw ni Ilana. Watch your mouth, babae. Ikaw kaya ang biglang sumulpot sa daraanan ko.
Baka ikaw ang walang pakialam, malamig na tugon ng lalaki, na ikinainis lalo ni Ilana. O baka naman sinadya mo lang gumitna dahil gusto mong magpapansin sa akin. Mission success ba dahil napansin na kita, nakangising sabi ng lalaki, na lalong nagpainit ng ulo ni Ilana. Asa ka, sino ka ba para magpapansin ako? Hindi ka naman gwapo. Kamukha mo pa yung kabayo mo, sagot ni Ilana, bagamat sa loob-loob niya, hindi niya maitanggi ang kagwapuhan ng binata. How dare you? I'm too handsome para ikumpara sa kabayo. You're really testing my patience, babae, inis na tugon ng binata. Wala akong pakialam sa'yo. Pumunta ako dito para maghanap ng katahimikan, pero sinusubukan talaga ako ng tadhana. Makaalis na nga, mariing sabi ni Ilana bago siya padabog na lumakad palayo. Samantala, sa mansyon ni Inigo Villanueva, galit na galit ang binata habang nagre-rant sa kanyang kapatid na si Ian. Can you believe it? May babaeng nagsabi na mukha raw akong kabayo. Ako, mukhang kabayo. Reklamo ni Inigo habang padabog na umupo sa sofa. Ha ha ha, kuya, baka naman totoo, biro ni Ian, na ikinainis lalo ni Inigo. Stop laughing, Ian. Huwag lang talagang magpapakita ulit sa akin yung babaeng yun, dahil malilintikan siya, banta ni Inigo. Makalipas ang ilang linggo, patuloy ang pagbisita ng mga tauhan ni Mr. Villanueva sa pamilya Lopez upang kumbinsihin silang ibenta ang lupa. Ngunit nananatili ang pagtanggi ng pamilya. Isang araw, habang nagtatanim sila, biglang hinimatay si Israel. Dinala siya agad sa ospital, at doon nalaman ni Ilana ang masakit na balita, may cancer ang kanyang ama at kinakailangan ng malaking halaga para sa kanyang gamutan. Sa kabila ng lahat, napagpasyahan ni Ilana na ibenta ang lupa upang mailigtas ang buhay ng kanyang ama. Tay, Nay, pasensya na po. Wala na akong maisip na ibang paraan, umiiyak na sabi ni Ilana. Anak, naiintindihan namin. Ang mahalaga ay gumaling ang tatay mo, sagot ni Isabela habang niyayakap ang anak. Sa loob ng cabinet namin ng papa mo, may isang kahon na nakapadlock. Gamitin mo ang susi na ito upang buksan iyon, at makikita mo roon ang titulo ng lupa. Ibenta mo na ito kay Mr. Villanueva para may pagamot natin ang tatay mo, mahinahong paliwanag ng ina ni Ilana. Bagamat labag ito sa kanyang kalooban, ginawa niya ang nararapat para sa kaligtasan ng kanyang asawa. Si Ilana naman, bagamat mabigat ang loob, ay nilunok ang kanyang pride at nagtungo sa villa ng mga Villanueva upang gawin ang transaksyon. Habang naglalakad papunta sa villa, hindi maiwasan ni Ilana ang mag-isip. Ano kaya ang itsura ni Mr. Villanueva? Baka naman isa siyang matandang panot na mukhang masungit. Well, hindi ko pa siya nakikita, kaya wala akong ideya, bulong niya sa sarili habang sinusubukang buuin ang lakas ng loob. Pagdating niya sa harapan ng villa, sinalubong siya ng mga gwardiya. Nang ipinaliwanag niyang tungkol sa lupa ang pakay niya, agad siyang pinapasok at inihatid ng mga maid sa opisina ni Mr. Villanueva. Sa loob ng opisina, nakita niyang nakatalikod ang lalaking nasa harap ng malaking bintana. Magandang umaga po, Mr. Villanueva. Nandito po ako upang ibenta ang lupa namin, mahinang saad ni Ilana, bakas sa kanyang boses ang lungkot. Napangiti naman ang lalaking nakatalikod. Well. Sa wakas, mukhang napag-isip-isip nyo na rin ang tamang desisyon. Bakit? Dahil ba wala na kayong ibang pagpipilian, ani ng lalaki, may halong panunuya sa kanyang boses. Dahan-dahan siyang humarap, at para bang bumagsak ang mundo ni Ilana sa nakita. Ikaw si Mr. Villanueva, gulat na tanong ni Ilana habang hindi makapaniwalang nakatingin sa binata. Yes, I am. And you must be Ilana Lopez, anak ni na Israel at Isabela Lopez, sagot ni Inigo Villanueva. Sabay tingin mula ulo hanggang paa kay Ilana. Ano kung ako nga? Alam mo na siguro kung bakit ako nandito, tugon ni Ilana, pilit na pinipigilan ang kaba sa kanyang dibdib. Of course, I know. Ang tatay mo ay may sakit at kailangan nyo ng malaking pera para sa kanyang gamutan. Kaya naman, ibebenta mo na sa akin ang lupa nyo, sagot ni Inigo, na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Tumango naman si Ilana bilang sagot. Wala na akong ibang choice. Kaysa naman hayaan kong maghirap ang tatay ko sa ospital, mas mabuti nang ibenta ko na ito. Pumapayag na ako sa huling presyo na inoffer mo, malungkot na sabi ni Ilana. Oh, the 50 million. Sure.
Paano mo gustong matanggap ang bayad? Cash or check? Tanong ni Inigo habang inilalabas ang kanyang checkbook. Alagaan mo sana ang lupa namin. Mahal na mahal ko ang lugar na iyon, pakiusap ni Ilana, pilit na pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ramdam niya ang bigat ng desisyon, ngunit wala siyang ibang magagawa. Kailangan nila ng pera upang mailigtas ang kanyang ama. Oh, come on. Bakit ka umiiyak? Lupa lang yan. Makakabili ka naman ng bago kapag nasa iyo na ang 50 million, malamig na sagot ni Inigo bago siya napairap. Tahimik na inabot ni Ilana ang titulo ng lupa habang tumutulo ang kanyang mga luha. Napabuntong hininga si Inigo sa eksenang iyon. Hindi ko nabibilhin ang lupa nyo, pero bibigyan pa rin kita ng 50 million. Pero may isang kondisyon, biglang saad ni Inigo, na ikinagulat ni Ilana. Lumapit siya sa dalaga at pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang kamay. Be my wife, Ilana, seryosong sabi ni Inigo habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Ha, gulat na tanong ni Ilana, hindi makapaniwala sa narinig. I'll pay for your father's hospital bills, and I will give you 50 million. Money is not an issue for me. In exchange, you will become my wife, paliwanag ni Inigo, diretso at walang pag-aalinlangan. Asawa. Ako. Bakit asawa? Ayaw mo ba ng maid? Tanong ni Ilana, pilit na inuunawa ang sitwasyon. I already have plenty of maids. Ang wala ako ay asawa. Bukod doon, ang mga magulang ko ay palaging nangungulit na magpakasal na ako at magkaroon ng anak, paliwanag ni Inigo bago siya tumalikod at umupo sa sofa. Pero nasa sayo pa rin ang desisyon. Kung gusto mong ibenta ang lupa, edi ibenta mo. Pero kung gusto mong manatili ito sa inyo, pakasalan mo ako, dagdag pa niya, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. If you choose to be my wife, there are only two rules. You have to love me and no one else. Of course, you can still love your family. Ang ibig kong sabihin, bawal kang magmahal ng ibang lalaki. I should be the only man in your life, seryosong paliwanag ni Inigo. Pinag-isipan ni Ilana ang bawat salitang binitiwan ng binata. Alam niyang ang desisyon niya ay magdadala ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa huli, napagpasyahan niyang gawin ang sakripisyo para sa kanyang pamilya. Pumapayag na po ako na maging asawa mo, mahinang sagot ni Ilana, namumula sa hiya. Napangiti si Inigo sa narinig at tinapak ang kanyang hita, senyales na pinapaupo niya ang dalaga sa tabi niya. Good. Hindi ko inakalang papayag ka, pero since you did, you have to satisfy me, nakangising sabi ni Inigo habang si Ilana naman ay namumula sa hiya. Hindi ako nakakain ng tanghalian dahil sa babaeng ito. Napakaganda niya na hindi ko mapigilan ang sarili ko, bulong ni Inigo sa kanyang isip habang pinagmamasdan ang dalagang mahimbing na natutulog. Oh, wait, may nakalimutan ako, biglang naalala ni Inigo bago niya kinuha ang isang singsing mula sa kahon at marahang isinuot ito sa daliri ng dalaga. Kaagad niyang tinawagan ang kanyang assistant. Hello, Charles Session Dubois. May ipapagawa ako sa'yo. Malamig ngunit tiyak na sabi ni Inigo nang sagutin ng kanyang assistant ang tawag. Ipinag-utos niya na bayaran ang lahat ng hospital bills ng ama ni Ilana, pati na rin ang iba pang bayarin ng kanilang pamilya. Kaagad namang sumunod ang kanyang assistant. Mine, bulong ni Inigo sa sarili, kasabay ng isang ngiti, bago niya hinalikan ang kamay ng natutulog na dalaga. Ngunit hindi inaasahan, bigla itong nagising. Akmang tatayo si Ilana nang maramdaman niya ang kirot sa kanyang katawan. Don't force yourself, Ilana. Masakit talaga yun kapag first time, mahinang sabi ni Inigo, dahilan upang mamula ang pisngi ni Ilana. Hindi ito panaginip, totoong may nangyari sa amin. Paano napunta sa ganito, bulong ni Ilana sa sarili, hindi makapaniwala sa mga nangyari. Magpahinga ka na lang muna. Anyways, are you hungry? Tanong ni Inigo habang pinagmamasdan ang dalagang tila tulala sa pag-iisip. Are you hungry, Ilana? Muling tanong ng binata, kaya't napabalik sa wisyo si Ilana. Tumango ito, bagamat halatang abala pa rin ang isip sa mga nangyari. Nasira ko ang damit mo, kaya ang long sleeve ko na lang ang isuot mo, sabi ni Inigo bago niya iniabot ang kanyang long sleeve. Marahan itong sinuot ni Ilana. Pero ikaw, anong susuotan mo? Tanong ni Ilana, halatang nag-aalala. Don't worry about me, Ilana. Stay here. Magpapadala ako ng pagkain sa mga maid at kukuha rin ako ng sando,
sagot ni Inigo bago niya marahang hinalikan sa noo si Ilana at lumabas ng opisina. Grabe, hindi ko na maproseso ang mga nangyari ngayong araw. Una, may nangyari sa amin ni Mr. Villanueva. Tapos, ang sweet niya pa. Bukod pa doon, engaged na kami dahil sa deal, bulong ni Ilana habang nakatingin sa singsing na nasa kanyang daliri. Ngayon pa lang, kailangan ko nang mag-isip ng magandang dahilan kung paano ko ipapaliwanag ito kina nanay at tatay. Siguradong magagalit sila kapag nalaman nilang ginamit ko ang sarili ko para lang mabayaran ang hospital bills ni tatay at para hindi maibenta ang lupa. Dagdag pa niya, kasabay ng pagtatakip ng mukha gamit ang unan. Pero bakit ganito kalakas ang tibok ng puso ko? Bakit namumula ako kapag naaalala ko ang mga halik at yakap niya? Tanong ni Ilana sa sarili. Pilit niyang itinatanggi ang nararamdaman, ngunit hindi niya mapigil ang isipin. Imposible namang nahulog na agad ang damdamin ko sa binata. Sa kabila ng kirot na nararamdaman, tumayo siya upang sumilip kay Inigo. Sa kanyang pagsilip, niselayan niya ang buong villa ni Inigo. Ang laki. Ang swerte naman ng mapapangasawa niya, bulong ni Ilana nang hindi inaasahan, may biglang yamakap sa kanya mula sa likod. Eddie, maswerte ka. Do you like my villa? Simula ngayon, dito ka natitira kasama ko. Nakangiting sabi ni Inigo habang si Ilana naman ay nagtataka kung paano hindi niya narinig ang paglapit ng binata. The food is now ready. Dadalhin nila dito, dagdag pa ni Inigo bago niya marahang hinalikan sa pisngi ang dalaga. Tumango si Ilana, at nagtungo sila sa sofa upang kumain. Ilang sandali pa, dumating na ang mga maid dala ang masasarap na pagkain, na agad namang nagpatakam kay Ilana. Eat up, Ilana. Kailangan mong magpakabusog, at pagkatapos mo dyan, maligo ka na. Pupuntahan natin si Mr. Lopez sa hospital, sabi ni Inigo nang mapansin niyang nakakain ni Ilana ang buhok nito dahil sa nakasabog ito. You're slowly eating your own hair. Kukuha lang ako ng pang-ipit, sabi ni Inigo bago siya nagtungo sa kanyang drawer at kumuha ng scrunchie. Bakit may scrunchie ka dito? Sa girlfriend mo ba yan? Tanong ni Ilana habang iniipit ni Inigo ang kanyang buhok. No, of course not. Hindi kita hahayaang magpakasal sa akin kung may girlfriend ako. That's my sister's scrunchie. Bumili siya ng marami last year, tapos iniwan lahat dito sa mansyon ko, paliwanag ni Inigo, dahilan upang unti-unting maging komportable si Ilana sa presensya ng binata. Nang matapos silang kumain, pinaliguan na ni Inigo ang dalaga, at naligo na rin siya. Nang matapos siyang maligo, nagbihis siya at pumunta sa kwarto ng ate niya upang kumuha ng damit para kay Ilana. Nang lumabas si Ilana mula sa banyo ng kwarto ng binata, nandoon na si Inigo upang ibigay ang damit. Nakakagulat ka naman, Inigo, gulat na saad ng dalaga habang nakahawak siya sa dibdib niya. Kinuha ko ito sa kwarto ng ate ko. Wear this dress, at ito namang nasa loob ng box, mga underwear. Ikaw na ang mamili, saad ng binata. Tumango naman ang dalaga. Akala ni Ilana ay aalis na si Inigo, pero doon siya nagkamali. Naupo ito sa sofa at kumuha ng libro upang magbasa. Hindi ka lalabas, nahihiyang tanong ni Ilana, dahilan para mapatingin sa kanya ang binata. What for? I already saw your body kanina, at may nangyari na nga sa atin, eh. Wait, where's your ring? Taas kilay na tanong ng binata nang makita niyang hindi suot ng dalaga ang singsing na ibinigay niya. Oh, sorry. Tinanggal ko dahil baka mabasa, saad naman ni Ilana bago siya pumasok sa loob ng banyo at kinuha ang singsing bago isinuot. So what? Hindi naman mangangalawang yan kahit ilang beses mabasa. Walang mangyayari, saad ni Inigo. Hindi ka ba talaga lalabas? Muling tanong ni Ilana sa binata. No, I'm reading a book. Kaya magbihis ka na, saad ni Inigo. Kaya naman, walang nagawa ang dalaga. Bukod doon, tama nga naman ang binata dahil totoong nakita na ni Inigo ang katawan niya. Nagsimula nang magbihis si Ilana at hindi na lang pinansin ang binata kahit na medyo nahihiya pa siya. Nang matapos magbihis si Ilana, kaagad siyang pumunta sa harapan ng binata. It looks good, Ilana. Shall we go now? Tanong ni Inigo. Tumango naman ang dalaga. Nagsuot na ng coat si Inigo at lumabas na sila. But before that, bibili muna tayo ng prutas para sa tatay mo, saad ni Inigo bago niya pinagbuksan ng pinto ng kotse si Ilana. Habang nasa biyahe, parehas silang tahimik at walang nagbabalak na bumasag sa katahimikan. Diyos ko,
Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kina nanay ang tungkol dito. Baka magalit sila sa akin dahil dito, kinakabahang saad ni Ilana sa sarili niya bago siya tumingin sa may bintana ng kotse. Baka sabihin nila, single lang ako kahapon, tapos ngayon may instant asawa na. Tsaka nung isang linggo lang, kakasabi ko lang kay nanay na ayokong mag-asawa, nakangusong saad niya sa sarili. Napansin naman ng binata ang pagnguya ng dalaga kaya pinisil niya ang pisngi nito. Stop pouting. You look cute, and it's distracting me, saad ni Inigo bago siya humawak sa hita ng dalaga habang patuloy sa pagmamaneho. Sandali silang bumili ng mga prutas bago sila dumiretso sa ospital. Huwag ka ng kabahan, Ilana. Ako na ang baalang magpaliwanag sa ama mo tungkol sa relasyon natin, saad ng binata habang si Ilana naman ay tahimik na nag-aalala. Naman ay hindi pa rin mapakali hanggang sa nasa tapat na sila ng pinto ng kwarto ng ama ni Ilana. Huminga ng malalim ang dalaga bago niya binuksan ang pinto at pumasok. Ilana, anak, ikaw na pala yan, masayang saad ni Isabel bago niya niyakap ang anak. Ngunit kaagad namang napabitaw si Isabel nang makita niya kung sino ang nasa likuran ni Ilana. Nay, tay, siya po si Isaac Vance Leclerc, pagpapakilala ni Ilana kay Inigo sa kanyang mga magulang at kapatid. Hindi makapaniwala si Isabel at Israel sa nakita nila. Kilala at alam nilang ang lalaking pilit na bumibili ng lupa nila ay ang binatang ito. Anong ginagawa mo dito? May halong inis na tanong ni Israel kay Inigo. Good afternoon po, Mr. Lopez. I'm here to pay you a visit with Ilana. Formal na saad ni Inigo bago siya humarap kay Isabel. Mrs. Lopez, ito po ang mga prutas para kay Mr. Lopez, nakangiting aniya, at kaagad namang tinanggap ni Isabel ang prutas na ibinigay ni Inigo. Bakit ka pa nagpunta dito? Hindi ka pa ba masaya na nakuha mo na ang gusto mo? Nakuha mo na ang lupa namin, kaya bakit nandito ka pa? Tanong ni Israel, dahilan para mapabuntong hininga si Inigo. To tell you the truth, hindi ko po binili ang lupa ninyo. I really wanted to buy that lot, pero hindi ko binili dahil sa anak ninyo, pagkukwento ni Inigo, dahilan para mapataas ang kilay ni Israel. Pagpasensyahan nyo na po kung tinago namin ito sa inyo. Pero matagal na po kaming may relasyon ni Ilana. Hindi ko po alam na ang babaeng minamahal ko ay anak ninyo. Kung hindi pa po nagpunta si Ilana sa bahay ko upang ibenta ang lupa, ay hindi ko pa malalaman. Mahal ko po ang anak ninyo, kaya hindi ko nabibilhin ang lupa dahil ayaw kong mapalayo siya sa akin, seryosong saad ni Inigo bago niya hinawakan ang kamay ng dalaga. Pero ang dahilan kaya namin ibinebenta ang lupa sa iyo'y may kailangan kaming bayaran, saad naman ni Isabel. Huwag na po kayong mag-alala tungkol dyan, Mrs. Lopez. Ako na po ang nagbayad, sagot ni Inigo. Pero bakit? Wala kang makukuha pabalik kahit bayaran mo iyon dahil hindi mo naman binili yung lupa, saad ni Israel. Wala na po akong ibang hiling kung hindi ang payagan niyo po akong ibigin ang inyong anak. Mahal na mahal ko po si Ilana, at siya na po ang babaeng gusto kong pakasalan. Kahit po paluhurin niyo ako sa inyong harapan, ay handa po akong gawin iyon para lang po aprobahan niyo ang aming pagmamahalan, saad ni Inigo. Nakita ni Israel kung gaano determinado ang binata sa pagmamahal sa kanyang anak, kaya naman napabuntong hininga na lang siya. Wala ako sa posisyon para pigilan ang pagmamahalan niyo. Kaya kung mahal ka talaga ng anak ko at mahal mo siya, wala akong magagawa. Nga pala, tito o tatay na lang ang itawag mo sa akin. Medyo nakakailang kasi kapag mister, saad ng ama ni Ilana bago itong ngumiti. Maraming salamat po, tay. Alam ko pong nagsimula tayo ng hindi maayos, pero ngayon ay itatama ko na po iyon para sa anak ninyo, nakangiting saad ni Inigo bago siya tumingin sa dalaga. Ako din, tita. O nanay na lang ang itawag mo sa akin, saad naman ni Isabel. Maraming salamat po, nay, saad ni Inigo, dahilan para mapangiwi si Ilana. Grabe ang acting skills ng lalaking to. Ni hindi man lang nagduda ang mga magulang ko dahil sa mga pinagsasabi niya, manghang saad ni Ilana habang nakatingin siya kay Inigo. Tsaka ang bilis niya, nakikinay at tatay rin siya sa mga magulang ko. Pumasa siya sa nanay at tatay ko. Ang tanong, papasa ba siya sa kapatid ko? Tanong ni Ilana bago niya inikat ang paningin at nakita niya si Ben na nakasimangot habang nakatingin kay Inigo. Sino ka po? At bakit po ang lapit-lapit niyo ni ate? Tsaka bakit niyo po tinatawag nanay at tay sila nanay at tatay?
Eh hindi ka naman po namin kapatid, nakangusong saad ni Ben na kumuha sa atensyon nilang lahat. Siya ba yung sinasabi mo sa akin na kapatid mo? Tanong ni Inigo, at tumango naman ang dalaga. Napaka-cute na bata naman, pero bakit parang galit siya? Dagdag pa ng binata. Siya ang boyfriend ng ate mo, Ben. Mag-hi ka kay Kuya Inigo mo, saad ni Isabel. Pero base pa lang sa ekspresyon ng mukha ni Ben, ay halatang ayaw nito. Ayoko. Hindi ako papayag na may umagaw kay ate, sigaw ni Ben na nagpatawa sa kanilang lahat. Anak, ang ate mo ay nasa tamang edad na para magkaroon ng kasintahan, saad ni Isabel sa anak. Pero ayaw talaga nito. Kahit anong pilit nila, ay ayaw pumayag ni Ben. Pagpasensyahan mo na yung kapatid ko, ha? Hindi niya alam ang sinasabi niya. Tsaka bata pa kasi si Ben para maintindihan niyang mga ganitong bagay, saad ni Ilana habang nakasakay na sila sa kotse papauwi. That's okay. As long as okay na tayo sa mga magulang mo, ay okay na rin sa akin. Anyways, ihahatid na lang kita sa mansyon mamaya at may kailangan akong puntahan ngayon. Kapag nagugutom ka, ay pwede kang magpaluto sa mga maid o kaya naman ay pwede kang magluto, anang binata habang patuloy siya sa pagmamaneho. Nga pala, habang wala tayo, ay inutusan ko yung assistant ko na ibili ka ng mga kakailanganin mong gamit. Kung pakasalan kahit po paluhurin niyo ako sa inyong harapan, ay handa po akong gawin yun para lang po aprobahan niyo ang aming pagmamahalan. Nakita ni Israel kung gaano determinado ang binata sa pagmamahal sa kanyang anak, kaya naman napabuntong hininga na lang siya. Wala ako sa posisyon para pigilan ang pagmamahalan niyo. Kaya kung mahal ka talaga ng anak ko at mahal mo siya, wala akong magagawa. Nga pala, tito o tatay na lang ang itawag mo sa akin. Medyo nakakailang kasi pag mister, saad ng ama ni Ilana bago itong umiti. Maraming salamat po, tay. Alam ko pong nagsimula tayo ng hindi maayos, pero ngayon ay itatama ko na po yun para sa anak ninyo, nakangiting saad ni Inigo bago siya tumingin sa dalaga. Ako din, tita. O nanay na lang ang itawag mo sa akin, saad naman ni Isabel. Maraming salamat po, nay, saad ni Inigo, dahilan para mapangiwi si Ilana. Grabe ang acting skills ng lalaking to. Ni hindi man lang nagduda ang mga magulang ko dahil sa mga pinagsasabi niya, manghang saad ni Ilana habang nakatingin siya kay Inigo. Tsaka ang bilis niya, nakikinay at tatay rin siya sa mga magulang ko. Pumasa siya sa nanay at tatay ko. Ang tanong, papasa ba siya sa kapatid ko? Tanong ni Ilana bago niya inikat ang paningin at nakita niya si Ben na nakasimangot habang nakatingin kay Inigo. Sino ka po? At bakit po ang lapit-lapit nyo ni ate? Tsaka bakit nyo po tinatawag nanay at tay sila nanay at tatay? Eh hindi ka naman po namin kapatid, nakangusong saad ni Ben na kumuha ng atensyon nilang lahat. Siya ba yung sinasabi mo sa akin na kapatid mo? Tanong ni Inigo, at tumango naman ang dalaga. Napaka-cute na bata naman, pero bakit parang galit siya? Dagdag pa ng binata. Siya ang boyfriend ng ate mo, Ben. Mag-hi ka kay Kuya Inigo mo, saad ni Isabel. Pero base pa lang sa ekspresyon ng mukha ni Ben, ay halatang ayaw nito. Ayoko. Hindi ako papayag na may umagaw kay ate, sigaw ni Ben na nagpatawa sa kanilang lahat. Anak, ang ate mo ay nasa tamang edad na para magkaroon ng kasintahan, saad ni Isabel sa anak. Pero ayaw talaga nito. Kahit anong pilit nila, ay ayaw pumayag ni Ben. Pagpasensyahan mo na yung kapatid ko, ha? Hindi niya alam ang sinasabi niya. Tsaka bata pa kasi si Ben para maintindihan niyang mga ganitong bagay, saad ni Ilana habang nakasakay na sila sa kotse papauwi. That's okay. As long as okay na tayo sa mga magulang mo, ay okay na rin sa akin. Anyways, ihahatid na lang kita sa mansyon mamaya at may kailangan akong puntahan ngayon. Kapag nagugutom ka, ay pwede kang magpaluto sa mga maid o kaya naman ay pwede kang magluto, anang binata habang patuloy siya sa pagmamaneho. Nga pala, habang wala tayo, ay inutusan ko yung assistant ko na ibili ka ng mga kakailanganin mong gamit, mga damit, bags, and heels. You'll be using that next month sa birthday party ng dad ko kung saan ipapakilala kita sa family ko. Binili rin kita ng mga pambahay at mga pangalis na damit. Hindi pa masyadong madami, pero I think that's enough for your walk-in closet, dagdag pa ng binata na nagpagulat naman kay Ilana. Ilang minuto lang ang nakalipas ay tuluyan na silang nakarating sa mansyon. Pumasok sila sa loob, at dinala ni Inigo ang dalaga sa kwarto niya. Wow,
Ang laki naman. Tsaka color pink, masayang saad ng dalaga bago siya umupo sa kama na kulay pink din. I'm glad you like it. Na-figure out ko na mahilig ka sa kulay pink because of your underwear and bra, kaya pinapalitan ko sa mga medium bedsheets. Pero yung wall ay matagal ng pink. This used to be my sister's bedroom bago pa siya lumipat doon sa kwarto niya sa taas, paliwanag ni Inigo. Para namang nag-slow motion ang mundo ni Inigo nang yakapin at pasalamatan siya ni Ilana. Always welcome, nakangiting saad ni Inigo bago niya hinaplos ang ulo ng dalaga. It's already 7 p.m., kaya aalis na ako. Pumunta ka na lang sa kitchen kapag nagugutom ka. Rest and sleep, saad ng binata bago niya hinalikan sa noo si Ilana at umalis. Para namang kamati si Ilana nang mamula siya dahil sa hiya at kilig na nararamdaman niya. Umalis na kaagad si Inigo at naiwan sa mansyon si Ilana. Dahil nagugutom siya, ay kaagad siyang nagtungo sa may kusina upang kumain. Mabait at approachable ang mga maid dito, kaya naman naging komportable kaagad si Ilana sa mansyon ni Inigo. Nang matapos kumain ang dalaga, ay kaagad siyang nagtungo sa kwarto niya. Nakita niya ang mga bagong damit at kumuha siya ng pantulog doon. Ang ganda naman ng sleepwear na to. Ay, teka, may tag pa, may tingin ang dalaga. Hindi na natapos ni Ilana ang sasabihin niya nang makita niya yung presyo. Sana pala hindi ko nalang tiningnan yung presyo. Show ka, bakit parang ang mahal naman ito? Halos 10 piraso pa naman yung nandito. Pantulog lang, ganito kamahal. Hindi makapaniwalang saad ni Ilana bago niya tinanggal yung tag. Nang maisuot niya na ang pantulog, ay kaagad siyang nahiga upang magpahinga na. Mahimbing siyang nakatulog. Ilang minuto lang, 5:00 ng madaling araw, nang magising si Ilana. Kaagad siyang lumabas upang mag-umaga. Nagtanong siya sa mga maid kung nakita ba nila si Inigo, pero hindi pa daw ito umuwi. Dahil doon, medyo nag-alala ang dalaga. Nasaan kaya siya? Tanong ni Ilana habang kasalukuyang nagsusuklay ng buhok. Kasabay nito, naging 6:00 na ng umaga at balak niyang pumunta sa ospital dahil wala siyang magawa sa mansyon. Good morning, ma'am. May pupuntahan po ba kayo? Tanong ni Killian Emile Russo, ang driver ni Inigo. Good morning po. Opo, pupunta po ako sa ospital, bati pabalik ng dalaga kay Killian Emile Russo. Ganun po ba? Sige, ihahatid ko na po kayo. Bilin po sa akin ni Sir Inigo na kapag may pupuntahan po kayo, ako ang maghahatid at susando sa inyo, paliwanag niya. Kaya naman pumayag na si Ilana na magpahatid sa kanya. Pinasakay na siya sa loob ng kotse at nagsimula ng magmaneho si Killian Emile Russo. Tahimik lang si Ilana sa biyahe dahil iniisip niya si Inigo. Gusto ko sanang tawagan si Inigo kaso hindi ko alam kung ano ang number niya. Nasaan na kaya siya ngayon? Sana nakatulog siya ng maayos, saad niya sa sarili habang nakatingin sa bintana. Si Inigo lang ang laman ng isip niya kaya naman hindi niya napansin na nakarating na sila sa may tapat ng ospital. Ah, ma'am, kanina pa ho tayo nasa harap ng ospital. Hindi po ba kayo bababa? Tanong ni Killian Emile Russo, dahilan para mabalik sa wisyo ang dalaga. Ah, sorry, nawala ako sa wisyo. Maraming salamat sa paghatid, Killian Emile Russo, nakangiting saad ni Ilana. Walang anuman po, ma'am. Nga pala, isinulat ko sa papel na ito ang number ko para kapag magpapasundo po kayo, ay tatawagan nyo na lang po yan, saad ni Killian Emile Russo. Tumango naman si Ilana bilang pagresponde bago ito pumasok sa loob ng ospital. Napabuntong hininga na lang si Ilana bago niya binuksan ang pinto ng kwarto ng kanyang ama. Nay, kumusta na po ang pakiramdam ni tatay? Biglang napatigil sa pagsasalita si Ilana nang senadoryasan siya ng nanay niya na tumahimik. Para siyang tinamaan ng pana ni Cupido nang makita niya si Inigo na kasalukuyang natutulog sa sofa habang nakapatong dito si Ben, na kasalukuyang natutulog rin. Nandito siya, gulat na tanong ng dalaga. Oo, inihatid ka lang ata niya kagabi at bumalik ka agad siya dito. Natutuwa kami ng tatay mo dahil gumawa pa talaga siya ng paraan para makuha ang loob ng kapatid mo. Tingnan mo, close na sila, nakangiting saad ni Isabela habang pinagmamasdan nila ang binata at si Ben. Hindi napigilan ni Ilana na mapangiti dahil sa nasaksihan niya. Hindi niya inaakalang mag-i-effort ng ganito si Inigo, lalo na't nagpapanggap lang naman silang dalawa. Mukhang maayos at dedikadong lalaki ang nakuha mo, anak.
Boto na kami ng tatay mo sa kanya, nakangiting saad ni Isabela, dahilan para mamula si Ilana. Kung hanggang dulo kami pa rin, pwede niya kasing i-end ang deal kahit anong oras niya gusto. Kaya naman wala pang kasiguraduhan, saad ni Ilana sa sarili niya bago ito tumingin sa binata. Nag-uusap sila nang biglang nagising si Ben at bumangon. Ate, aniya bago yamakap kay Ilana. Mukhang okay na kayo ni Inigo. Anong nangyari? Tanong ni Ilana. Wala naman po, pero sobrang bait po ni Kuya Inigo. Boto na po ako sa kanya sa magiging asawa mo po, nakangiting saad ni Ben na nagpatawa sa kanila. Kami rin, boto na kami kay Inigo bilang asawa mo, anak. Sana kayo na hanggang huli, saad naman ni Israel. Sana nga hanggang huli. Aniya sa sarili habang pinagmamasdan ni Ilana si Inigo. Hindi niya mapigil ang maisip, bakit naging ganito? Bakit ganito kalakas ang tibok ng puso ko kapag nakikita ko siya? Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Ano bang nangyayari sa akin? Sunod-sunod na tanong ng dalaga sa sarili niya. Tanghali na nang magising si Inigo at nakakain na sila ng tanghalian. Pinakain na rin kaagad ni Ilana ang binata, at kumain naman ito. Sa bawat paglipas ng araw, sobrang saya palagi ang dala ni Inigo. Bukod kasi sa maayos ang paninirahan niya sa mansyon ni Inigo, ay palagi pa silang magkasama. Kung sa totoong magjowa, ay matatawag na itong quality time. Isinasama palagi ni Inigo ang dalaga sa mga pinupuntahan niyang party, pati na rin sa mga outang kasama ang pamilya niya. Siya ba yung sinasabi mo sa amin, anak? Napakagandang dalaga naman ng fiancé mo, anak. Masayang saad ng ina ni Inigo habang pinagmamasdan niya si Ilana. Yes, Mom. She's my fiancé, or could be a future wife, nakangiting saad ni Inigo bago siya tumingin kay Ilana. That would be perfect. Ang galing mo talaga, anak. Marunong kang pumili. By the way, I'm Divine, Inigo's mother, pagpapakilala ng ina ni Inigo kay Ilana. Hello po, Ma'am. I'm Ilana Vinais Lopez. Ano ka ba naman, Iya? Just call me Tita Divine, or pwede rin namang Mommy Divine since you're the future wife of Inigo, saad ni Divine. Soon po, Tita. Ma'am na ang itatawag ko sa inyo, sagot naman ni Ilana. Kasalukuyan silang kumakain ng lunch. I have work to do, Ilana. Baka hindi ako makasama sa mga activities na gusto niyong gawin dito sa beach, saad ni Inigo habang nagtitipe siya sa laptop niya. Okay lang, hindi na lang rin ako sasama, sagot ng dalaga. Ngunit makalipas ang ilang minuto, nasa labas na siya, suot ang swimsuit at blazer. Ang gaganda ng dalawang swimsuit, Devi. Tingnan mo naman, bagay na bagay kay Ilana, masayang saad ni Divine habang naglalakad sila papunta sa bangka. You're right about that, Mom. Now I know kung bakit baliw na baliw si Kuya sa kanya, natatawang saad ni Devi. Sumakay sila sa bangka at nag-ikot-ikot. Pumunta sila sa isang isla na malapit sa beach na iyon at doon nagtrip at naglibot. Ang ganda dito at sobrang nakaka-enjoy. Pero mas masaya siguro kung nandito si Inigo, nakangusong saad ni Ilana habang umiinom siya ng buko. Kasalukuyan siyang naka-black two-piece bikini na may cover-up blazer, dahil iyon ang pinasuot sa kanya ni Divine. Hi, Miss, biglang pagtawag sa kanya ng isang lalaki. Hello. May kailangan ka ba? Tanong ni Ilana nang mapatingin siya sa taong nasa harapan niya. Wala naman. Napansin ko lang na tulala ka. Aside from that, you caught my attention, nakangiting ani nito, dahilan para mapangiwi si Ilana. Talaga ba? Tanong ni Ilana, hindi makapaniwala sa sinabi ng lalaki. Akmang magsasalita ang lalaki nang biglang pumulupot ang kamay ni Inigo sa bewang ng dalaga. Baby, nandito ka lang pala. Mabuti na lang at nakarating kaagad ako dito. Mukhang may ibang mga tao nang nagiging interesado sa'yo, saad ni Inigo bago niya sinaman ng tingin ang lalaki. Dahil sa ginawa ni Inigo, umalis na ang lalaki nang walang sinabi. Sabi na hindi advisable ang pagsusuot ng ganyan dito Masyadong maraming manyak at mga agaw, saad ni Inigo bago niya hinubad ang suot niyang t-shirt at iniabot ito kay Ilana. Oh, kuya, nandito ka pala. Akala ko ba nagtatrabaho ka? Tanong ni Devi habang isinusuot ni Inigo kay Ilana ang t-shirt niya. I told you, Devi, huwag mo siyang pagsuotin ng two-piece. Munti pa tuloy akong maagawan ng fiancé, inis na saad ni Inigo habang si Ilana naman ay hindi makapagsalita. Napaka-protective mo, kuya.
Aba, kung ako ang nasa pwesto mo, hindi ko rin hahayaang maaga pa sa akin si Ilana, nakangusong saad ni Devi bago siya sinaman ng tingin ni Inigo. Since nandito ka na rin naman, ay enjoy na natin ang paglilibot dito, pag-aaya ni Divine, at sumang-ayon naman sila. Nagpunta sila sa mga bilihan ng iba't ibang pagkain at nag-ikot-ikot hanggang hapon. Sobrang saya nila at talaga namang na-enjoy nila ang araw sa isla na iyon. Ang ganda ng lugar na to, no? Saad ni Ilana. Oo naman. It's fun to be here for a while, nakangiting saad ni Inigo habang nakaupo sila sa may buhangin at nakasandal sa dalaga. Sobrang peaceful at nakaka-relax dito. Balik tayo dito, ha? Saad ni Ilana na nagpangiti kay Inigo. Should I buy this island? Tanong ni Inigo. Hoy, sabi ko babalik tayo dito. Hindi ko sinabing bilhin mo. Kamahal-maalang ganito eh, sagot ni Ilana. So what? Money is not an issue for me, sagot ni Inigo, dahilan para mapailang si Ilana. Inigo, magtigil ka. Teka, mag-aalas 4 na. Tara na at baka hindi na tayo makabalik doon, saad ni Ilana, ngunit hindi na niya natapos ang sinasabi niya nang biglang halikan siya sa labi ni Inigo. Okay, let's go, ani ni Inigo na parang wala siyang ginawa. Tumayo na siya habang namula naman si Ilana sa hiya bago siya sumunod. Tumungo na sila sa meeting spot nila kasama sina Divine at Devi. Mag-aalas 5 na nang makarating sila sa isla kung nasaan ang hotel nila. Nagbihis sila at kumain ng dinner. Kasalukuyang nakahiga si Ilana nang buksan niya ang social media account niya dahil may notification sa cellphone niya. Halos mapang-angga siya sa gulat nang makita niyang ipinost ni Inigo ang litrato nilang dalawa habang naglalakad sa may buhangin. Napangiti naman si Ilana dahil sa ginawa ni Inigo. Napaka-unexpected nito, ha? Akala ko kasi imposibleng may post niya ako sa mga social media account niya, saad ni Ilana sa sarili niya. Lumabas si Inigo mula sa banyo, kasalukuyang kakatapos lang nitong magbihis ng pantulog. Humiga na siya sa kama. I'm tired, Ilana. We did a lot of activities today, nakangusong ani ni Inigo bago siya yamakap sa dalaga. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Inigo. Yes, of course. Kasama kita eh. Maybe next time we go back here, we should bring your parents and Ben. Sigurado akong mag-e-enjoy yun, sagot ni Ilana. Napapangiti na lang si Ilana tuwing ini-include ni Inigo ang pamilya niya sa usapan nilang dalawa. Nag-usap lang silang dalawa hanggang sa makatulog na si Inigo habang nakayakap kay Ilana. Masaya at panatag ang loob ni Ilana tuwing kasama niya si Inigo. Para bang mag-asawa na ang turing nila sa isa't isa kahit na hindi pa sila ikinakasal. Maayos naman ang lahat hanggang sa naging busy si Inigo sa trabaho niya. Bukod kasi sa isa siyang mayamang hasyendero, meron din siyang mina-manage na mga kumpanya. Pagmamayari niya, mag-aalauna na ng madaling araw. Nasaan na kaya si Inigo? Nag-aalalang saad ni Ilana sa sarili niya habang nakaupo siya sa sofa. Sa totoo lang, antok na siya. Pero ilang araw na niyang hindi naabutan si Inigo kaya napagpasyahan niyang hintayin ngayon ang binata. Halos kalahating oras pa ang nakalipas bago siya nakarinig ng busina ng kotse, hudyat na nandito na ang binata. Kaagad siyang tumayo sa kinauupuan niya at binuksan ang pinto upang salubungin si Inigo. Why are you still awake? Yan ang unang sinabi ni Inigo nang makita niya si Ilana. Inaantay kita. Ilang araw na kasi kitang hindi naabutan dito, saad naman ni Ilana bago siya tumungo. Ngayon nakita mo na ako, matulog ka na, sagot ni Inigo. Pero hindi pa natapos ni Ilana ang sasabihin niya nang unahan na siya nito. Huwag ngayon, Ilana. I'm tired and exhausted kaya huwag mo muna akong abalahin. Matulog ka na. Napatango na lang si Ilana dahil sa sinabi ng binata at kaagad siyang umalis doon. Kailangan ko na lang muna siyang intindihin. Siguro dahil sa dami ng ginagawa niya. Sana hindi na siya galit bukas, saad ni Ilana sa sarili niya bago siya humiga sa kama at pinilit ang sariling makatulog. Sa bawat paglipas ng araw, nagpatuloy ang ganoong pangyayari. Umaabot na ng halos 2 buwan na laging busy si Inigo. Bukod doon, palagi pang nahihilo si Ilana tuwing umaga kaya naman palagi na lang siyang naiirita. Minsan, nasisigawan niya ang mga kasambahay, pero humihingi naman siya kaagad ng sorry dahil hindi niya ito sinasadya. Kasalukuyang naglalakad pababa sa hagdan si Ilana sa kalagitnaan ng gabi dahil nauuhaw siya.
Akmang papasok na siya sa loob ng banyo nang makarinig siya ng 2 taong nag-uusap. Evelyn Lea Moro, nakita mo rin ba yung nakita ko kanina? Pumunta si Ma'am Serena Althea Moro dito at nag-usap sila ni Sir Inigo. Bukod doon, umalis pa sila ng magkasama. Sa tingin mo ba magbabalikan na sila? Tanong ng maid na nagngangalang Winona Elodie Blanc. Pero hindi ba may fiancé na si Sir Inigo? Si Ma'am Ilana. Huwag naman sana dahil ang bait-bait ni Ma'am Ilana, saad naman ni Evelyn Lea Moro. Ano ka ba? Bago ka lang kasi. Alam mo bang mahal na mahal ni Sir si Ma'am Serena Althea Moro? Malay mo, baka ginawang rebound lang ni Sir Inigo si Ma'am Ilana, sagot ni Winona Elodie Blanc. Ang sakit nito dahilan para mapako si Ilana sa kinatatayuan niya. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Huli na nang mapagtanto niyang tumutulo na ang mga luha niya dahil sa narinig. Kaagad siyang bumalik sa kwarto niya at doon niya ipinagpatuloy ang pag-iyak. Kung ganun lang pala ako sa kanya, wala na akong dahilan para manatili dito, lumuluhang saad ni Ilana bago siya kumuha ng papel at ballpen. Sumulat siya ng liham kay Inigo, inimpake niya ang mga gamit niya, at umalis na siya doon. Tuwing 3:00 ng madaling araw kasi kumakain ang mga gwardiya, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makaalis nang walang nakakaalam. 8:00 na ng umaga nang makauwi si Inigo sa mansyon nila. Ngayong araw ang simula ng kalahating taon niyang pahinga. Kaya siya sobrang busy nitong mga nakaraan ay ginawa na niya lahat ng trabaho niya para matagal silang magkasama ni Ilana. Mabuti na lang at napaalis ko na si Sam dito kahapon. Baka kung ano pang isipin ni Ilana kapag nakita niya yon. Pumunta ba naman dito para lang makipagbalikan? Aba, bahala siya sa buhay niya. Si Ilana na ang mahal ko. God, I badly wanted to go home with her already. Nakangusong saad niya sa sarili bago siya pumasok sa kwarto niya. Ngunit wala doon si Ilana. Para siyang tinamaan ng kidlat nang makita niyang walang laman ang kabinet ni Ilana. Dahil doon, nagsimula na siyang magpanik habang tinatawag ang pangalan ng dalaga. Where the hell are you, Ilana? Please, don't do this to me. Where are you? Please tell me this is just a prank. Lumuluhang saad ng binata nang mahagip ng mata niya ang papel na nasa kama nila. Kaagad niyang binuksan iyon at binasa. Dear Sir Inigo, maraming salamat sa lahat ng mga naitulong at ginawa mo para sa akin. Sa bawat araw na kasama kita, naging masaya at makulay ang buhay ko. Gusto ko nang mag-resign bilang fiancé mo. Huwag kang mag-alala dahil babayaran ko lahat ng nagastos mo sa akin at sa pamilya ko. Maghahanap lang ako ng trabaho at unti-unti ko iyong babayaran. Sobra akong nag-enjoy na makasama ka, pero hindi ko talaga kayang magmahal ng taong iba pa rin pala ang mahal. Alam ko namang si Serena Althea Moro pa rin ang mahal mo, at sana maging masaya kayong dalawa. Mahal na mahal kita. No, this is just a misunderstanding, Ilana. I don't love her anymore. Please, you misunderstood it. Lumuluhang saad ni Inigo nang biglang bumukas ang pinto. I heard screaming. What's happening? Kuya, gulat na tanong ni Ian nang makita niyang humahagulgol ang kuya niya. Si Ilana. She left me, Ian. Akala niya mahal ko pa si Serena Althea Moro. She misunderstood it. Nakita niya kami ni Serena Althea Moro kahapon. Humahagulgol na saad ni Inigo. I want to see her, Ian. I love her. I don't want to lose her, dagdag nito habang pinapakalma siya ng kanyang kapatid. Oh God, anong ginawa mo sa kapatid ko, Ilana? Hindi man lang ito naglupasay ng ganito nung iniwan siya ni Sam, bulong ni Ian sa sarili niya bago niya kinuha ang cellphone niya at humingi ng tulong sa mga kaibigan niya. Sa bawat paglipas ng araw, sa bahay muna ng kaibigan niya nanirahan si Ilana. Nasa Manila pa rin siya ngunit sinigurado niyang hindi siya mahahanap ni Inigo doon. Hintay niya lang ang pinsan niyang galing abroad na pauwi ng Pilipinas sa 1 linggo at sasabay siya papunta sa bahay nito sa probinsya. Hindi mawala si Inigo sa isipan niya, ngunit pilit niya itong kinakalimutan. Sa kabilang banda naman, parang nawala ng saysay ang buhay ni Inigo nang iwan siya ni Ilana. Ipinapahanap na ni Ian ang dalaga pero hindi pa rin nila makita ito. Kaya naman hindi na niya alam ang gagawin sa kuya niya. Kumatok siya sa pintuan ng kwarto ni Inigo bago pumasok. What? Walang emosyon na saad ni Inigo. Kuya, tama na ang pag-inom. Mamamatay ka kapag pinagpatuloy mo yan. Ipapahanap ko na si Ilana kaya itigil mo na yan. Maawa ka naman sa katawan mo.
Kuya, saad ni Ian bago niya inagaw ang alak kay Inigo. I can't help it. Hindi ako mapakali. I want to see her. I want to hug her. I want to be with her. Ayoko nang mawala pa siya sa akin, Ian, sagot ni Inigo. Napabuntong hininga na lang si Ian dahil sa kalagayan ng kuya niya. Akmang ibababa na niya ang alak sa may lamesa nang tumunog ang cellphone niya. Hello, bro. I finally tracked down Miss Ilana's location. I'll send the address to you. Bilisan nyo dahil papaalis na sila in 30 minutes, balita ni Olivier Sebastian Dufort bago niya sinend ang location ni Ilana kay Ian. Kuya, get up. We already know kung nasaan si Ilana. She's still here in Manila. Tara na at baka hindi na natin siya maabutin, pag-aaya ni Ian. Para namang nabuhayan ng loob si Inigo nang marinig ang sinabi ng kapatid. Kaagad silang nagbihis at pumunta sa bahay kung nasaan si Ilana. Papalabas na si Ilana sa gate ng bahay nang mapatigil siya dahil sa kanyang nakita. Kasalukuyang naglalakad papunta sa gawin niya si Inigo. Kaya naman, pumasok kaagad siya sa loob. Juliet Amilinoir, itago mo ako. Nakita ko si Inigo sa labas. Itago mo ako, aniya, dahilan para mapabuntong hininga si Juliet Amilinoir. Kahit na magtago ka, alam nilang nandito ka, sagot ni Juliet Amilinoir, dahilan para magtaka si Ilana. Ilana, pagtawag ni Inigo sa pangalan ng dalaga na nagpataas ng balahibo niya. Walang nagawa si Ilana kundi humarap sa binata habang nakatungo. Kaagad siyang niyakap ni Inigo at humagulgol ito habang nagsosorry. Wala namang namamagitan sa amin ni Serena Althea Moro. Maniwala ka sa akin. Promise, pinaalis ko lang siya kaagad noon dahil baka kung ano pang isipin mo, pagpapaliwanag ni Inigo habang nakayakap pa rin siya kay Ilana. Siya yung first love mo, hindi ba? Narinig ko sa mga maid mo na mahal mo daw si Serena Althea Moro, sagot ni Ilana. That was before I met you. Pero nagbago yun simula nang makilala kita. Ikaw ang gusto ko, Ilana. Ikaw ang mahal ko, pag-amin ng binata, dahilan para maluhan na rin si Ilana. It's just a misunderstanding, Ilana. Dapat kinausap mo muna ako. Muntik na akong mabaliw simula nang umalis ka. I don't want to lose you, Ilana. I love you so much, dagdag pa ni Inigo. Walang nagawa ang dalaga kundi yakapin din ang binata. Sang-ayon ako dyan. Inom siya ng inom hanggang hindi na siya makagalaw dahil sa sobrang lasing, sagot ni Ilana. I know you're upset, Ilana, but I know better than anyone when my brother is serious, and he is serious about you, saad naman ni Ian na kasalukuyang nakaakbay kay Juliet Amilinoir. Teka, bakit kayo magkayakap? Taas kilay na tanong ni Ilana sa kanila. Oh, sorry, Ilana. Hindi ko pa pala nasabi sa'yo, si Ian ang boyfriend ko, saad ni Juliet Amilinoir, dahilan para mabigla si Ilana. Ilana, Vin Ice Lopez, wala na akong pakialam sa deal natin at sa kontrata. I just want to be with you forever. I don't have a ring right now, but I can easily get it for you. So please, will you marry me? Pagpopropose ng binata. Mukhang seryoso ang binata at mukhang mahal na mahal niya talaga ang dalaga kaya naman sinagot na kaagad siya ni Ilana. Oo naman, Inigo. I will marry you, saad ni Ilana bago siya hinalikan ni Inigo sa labi. Para namang bulati na binudburan ng asin sina Juliet Amilinoir at Ian nang makita nila ang halikan ni na Ilana at Inigo. Makalipas ang ilang buwan, masaya silang nanirahan sa bahay ni Inigo. Bukod doon, nalaman na rin nila na kaya pala nahihilo at nagsusuka si Ilana ay dahil nagdadalang tao na siya. Hindi na nakakapagtaka, nung hindi pa ako busy, nakaka 3 times a day tayo, biro ni Inigo, dahilan para mamula si Ilana. Natapos ni Inigo ang sasabihin niya nang biglang natakpan ni Ilana ang bibig niya. Kaya naman pala nabuntis ang kaibigan ko, 3 times a day ba naman? Ano yan? Pagto-toothbrush, natatawang saad ni Juliet Amilinoir. Congratulations sa inyong dalawa. More babies to come pa sana, dagdag naman ni Ian. Hoy, hindi pa nga ako nangganganak tapos more babies kaagad. Grabe ka naman, Ian, nakangusong saad ni Ilana, dahilan para magtawanan silang lahat. 4 na buwan ang tiyan ni Ilana nang ikasal sila ni Inigo. Gusto ni Inigo na ikasal kaagad sila para daw wala nang umagaw kay Ilana mula sa kanya. Grande ang kasal nila, parang palasyo ang reception at napakaraming pagkain.
Matapos ang kasal, nag-focus sila sa pagbubuntis ni Ilana. Moody si Ilana, palaging tulog at palaging gutom. Kahit na palagi niyang inaaway si Inigo, hindi ito lumalaban sa kanya. Humihingi na lang ito ng sorry at hinahalikan siya para mapakalma. Para kay Inigo, sulit naman ang lahat ng pagsusungit ng asawa niya dahil bukod sa lalaki ang anak nila, siya pa ang kamukha nito. Tingnan mo yung kilay, ilong, mata, at labi. Akin yung mukha. Paano ba yan, mahal? Talo ka. Mas malakas talaga ang dugo ko kaysa sayo, masayang saad ni Inigo habang proud na proud sa sarili. Kakatapos lang manganak ni Ilana at nagpapahinga ito. Pinangalanan nilang Isaiah Roland Verne ang kanilang anak. Oo nga, anak, hindi ikaw ang kamukha, saad ni Ian na nagpatawa kay Juliet Amillenwar. Aray, ako ang nagbuntis pero hindi ako ang kamukha, saad ni Ilana habang nakanguso. Dahilan para tawanan siya ng asawa niya. Okay lang yan, mahal. Since ako ang may mini-me kay Iceron, gawa pa tayo ng isa kung gusto mo ng mini-me mo, biro ni Inigo na nagpatawa sa lahat ng naroon. Pahinga muna, mahal. Ang hirap kayang magbuntis, sagot naman ni Ilana bago niya sinenyasan si Inigo na ay lapit sa kanya ang anak nila. Pinagmasdan niya ito at napangiti dahil sa sobrang gwapo nito. Magpasalamat ka at gwapo ka. Nakuha mo ang mukha ng tatay mo, saad ni Ilana. Thank you, mahal. Sobrang saya ko ngayong araw. Being with you and our baby, Iceron, completes my day. I love you, Ilana, malambing na saad ni Inigo. I love you too, Inigo. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin, sagot ni Ilana bago niya hinalikan sa labi si Inigo. Ehem. In case nakalimutan yung dalawa, nandito kami. Huwag naman sana sa harapan namin, saad ni Juliet Amillenwar, dahilan para mapatigil sila sa paghahalikan at nagtawanan ng lahat. 4 na taon na ang nakalipas. Ngayon ay 4 na taong gulang na si Iceron, at nagdadalang tao ulit si Ilana para sa kanilang ikalawang anak. Masaya at payapa ang buhay nilang dalawa, isang hindi inaasahang pag-ibig na nagsimula sa away pero nagtapos sa pagmamahalan. Wakas. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren. Hanggang sa ating muling kwento, maraming salamat po.